Through fire and storm, we hold the line. With fearless hearts, we rise and shine. Brothers in arms, our legacy calls. We fight, we stand, we never fall. For honor and glory, we march into faith. With fire in our souls, we conquer the gates. No fear, no doubt, we're stealing our hands. We fight for the freedom of our sacred land. Trumpets echo, the battle begins. The righteous shall rise as the wicked give in. Through thunder and flame, through blood and through dust, we stand as one, in valor we trust. Through fire and storm, we hold the line. With fearless hearts, we rise and shine. Brothers in arms, our legacy calls. We fight, we stand, we never fall. For honor and glory, Mistulang David at Goliath ang harapan, ang laban para sa Kalayaan Islands. we conquer. Noong 1995, natuklasan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang unti-unting pagsakop ng bansang China sa Spratly Islands o tinatawag ding Kalayaan Islands sa Palawan. Kasama rito ang pagtatayo ng mga ilegal na istruktura at permanenteng outpost sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, isang malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Ang pagsisimula ng krisis sa karagatan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magtayo ang China ng mga artificial islands at military facilities sa mga bahura at isla na sakop ng Pilipinas. Ang mga gawaing ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa AFP dahil sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Bukod sa militarisasyon, naging malaking problema rin ang illegal fishing at bottom trawling ng mga banyagang barko. Ayon sa mga ulat, umaabot sa 1.0 hanggang 2.0 metric tons ng isda ang nahuhuli araw-araw, ngunit marami sa mga ito ay tinatapon lamang, na nagdudulot ng pagkasira ng yamang dagat at ekosistema. Ang hamon sa AFP, PCG, at BIFOR. Ang mga ahensyang tulad ng AFP, Philippine Coast Guard, PCG, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFOR, at Philippine Air Force, PAF, ay nahirapang makipagsabayan sa mga higanteng barko ng China. Marami sa mga ito ay tinaguriang maritime militia ships, mga barkong nagkukunwaring pangisdaan ngunit may layuning militar. Ang Philippine Navy, PN, ay nakaharap sa malaking hamon dahil karamihan sa kanilang mga barko ay mga lumang World War II vessels. Ang mga ito ay hindi na maihahambing sa mga modernong missile-guided destroyers, frigates, corvettes, at gunboats ng People's Liberation Army Navy, PLA Navy, ng China. Sa himpapawid, tapos din ang PAF sa modernong kagamitan. Wala itong sapat na multi-role fighter systems, MRFS, at umaasa lamang sa ilang lumang F-5 variants at upgraded as 211 aircrafts. Wala ring long-range patrol aircraft, LRPA, na kayang magbantay sa malawak na karagatan at matukoy ang mga ilegal na aktibidad sa loob ng EEZ. Ang katatagan ng mga tagapagtanggol ng karagatan. Sa kabila ng kakulangan sa modernong kagamitan, patuloy na nagbabantay ang AFP, PN, at PAF sa mga isla ng Kalayaan. Ginamit nila ang mga natitirang lumang assets tulad ng BRP Radyo Humabon-class destroyer escort warships, mga LS-TERS, at gunboats na kayang harapin ang malalakas na alon ng West Philippine Sea. Sa gitna ng masamang panahon, malalaking alon, at banta ng mga higanteng barko ng China, nanatiling matatag ang mga Pilipinong sundalo at marino. Mistulang David and Goliath ang labanan, isang maliit ngunit matapang na puwersa laban sa isang makapangyarihang bansa. Ang panawagan para sa katarungan at karapatan. Sa kabila ng lahat, nananatiling malinaw ang paninindigan ng Pilipinas, ang West Philippine Sea ay bahagi ng teritoryo at karapatan ng bansa. Dapat igalang ng China at ng lahat ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ang batas na nagtatakda ng karapatan ng bawat bansa sa kanilang EEZ. Ang laban ng AFP sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban para sa teritoryo, kundi laban para sa dangal, soberanya, at kinabukasan ng sambayanang Pilipino.
Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan, nananatiling buo ang loob at tapang ng mga tagapagtanggol ng karagatan, isang tunay na larawan ng David laban kay Goliath sa makabagong panahon.